Magandang araw mga kababayan. Ngayon, tatalakayin natin ang buhay ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. Kilalanin muna natin siya. Si Dr. Jose Protasio Rizal Mercado y Alonzo Realonda, o kung tawagin ng kanyang pamilya na Pepe. Siya ay pinanganak noong 19 ng Hunyo 1861 at bininyagan 3 araw matapos siya ipinanganak noong 22 ng Hunyo. Ang kanyang mga magulang ay sina Don Francisco Mercado Rizal at Eudora Alonzo Realonda. Siya ay pangpito sa 11 magkakapatid. Ang unang naging guro ni Rizal ay ang kanyang ina. Siya ay pinag-aral ng kanyang ina sa Biñan, Laguna upang lumawak ang kanyang kaalaman. Pagkatapos niyang mag-aral sa Biñan, ay nag-aral naman siya sa Ateneo Municipal de Manila. Siya ay nakatanggap ng katibayang Bachelor in Arts at nakakuha ng markang sobresaliente o napakahusay. Nag-aral muli si Rizal sa Universidad ng Santo Tomas at kumuha siya ng kursong Filosofiya y Letras at Surveying. Hindi tumigil si Rizal sa Pilipinas. Nagpunta siya sa Europa upang mag-aral ng medisina sa Universidad Central de Madrid. Bakit? Dahil sa lumalabong mata ng ina ni Rizal. Pero higit pa roon, sumapi siya sa kilusang propaganda para ipaglaban ang karapatan nating mga Pilipino, gamit ang kanyang talino at hindi ang dahas. Hindi lang matalino si Rizal, siya ay mapagmahal sa kanyang ina at sa kanyang bayan. Habang nasa Europa si Rizal, nagsulat siya ng 2 libro. Unang ginawa ni Rizal ang Noli Me Tangere, o kung sa wikang English ay Touch Me Not. Isinulat niya ito pagkatapos niya basahin ang Uncle Tom's Cabin ni Harriet Beecher Stowe at ang The Wandering Jew ni Eugene Sue. Ang layunin ng aklat na ito ay ipakita ang kanser ng lipunan o masamang gawain ng mga Kastila sa pamamagitan ni Ibarra at Maria Clara. Ipinakita niya ang pait ng pang-aabuso. Ang pangalawang aklat naman ni Rizal ay ang El Filibusterismo. Ito ay inialay niya sa 3 paring martir na Gomburza. Kung ang Noli ay ang pag-asa, ang Il Filibusterismo naman ay mas madilim at puno ng puot. Dito natin makikita ang pagbabagong anyo ni Ibarra bilang si Simon, isang taong naghahanap ng katarungan sa gitna ng kasakiman. Nang bumalik si Rizal sa Pilipinas, itinatag niya ang La Liga Filipina upang mag-alsa laban sa Kastila. Ngunit, paglipas ng ilang araw ay ipinadakip si Rizal ni Gob Hen Despujol. Ipinadala siya sa Fort Santiago bago itinapon sa Dapitan, Mindanao. Doon, siya ay nagpatayo ng paaralan. Siya ay naging doktor, guro, imbentor at nakatuklas ng iba't ibang bagay. Sa Dapitan rin, nahanap ni Rizal ang kanyang naging asawa na si Josephine Bracken, isang Irish na pumunta ng Dapitan kasama ang kanyang bulag na ama-amahan. Nagkaroon sila ng anak na pinangalanan niyang Francisco sunod sa kanyang ama. Ngunit sa kasamaang palad, pumanaw ang kanyang anak. Bilang paalam, sumulat si Rizal ng isang tula na kanyang tinawag na Dulce Estrangera mi amiga mi alegria, na ang ibig sabihin ay matamis na dayuhan, aking kaibigan, aking kagalakan. Si Rizal ay muling hinuli at dinala sa Bagong Bayan. Siya ay nakulong at pinatay noong 30 ng Disyembre 1896. Ang kamatayan ni Rizal ang nagpukaw sa mga Pilipino. Pinatunayan ni Rizal na ang pagsulat ay mas makapangyarihan kaysa sa dahas. Ngayon ay natalakay na natin ang buhay ni Rizal. Hindi kang si Rizal ang mga Pilipinong naghimagsik laban sa Kastila. Bakit nga ba siya ang ating pambansang bayani? Hindi kagaya ng iba, ginamit ni Rizal ang pagsusulat bilang sandata laban sa Kastila. Naniwala siya sa ebolusyon kaysa sa revolusyon. Sana kayo ay may naintindihan sa ating tinalakay ngayon.
Maraming salamat sa inyong pakikinig.